Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Napabalita kamakailan lamang na halos lampas 80,000 cases na ang tinamaan ng dengue sa ating bansa. At ang pangamba dito ay ang patuloy na pagdami o pagtaas pa ng mga kaso nito. Ano nga ba ang dengue? Madalas natin marinig ito sa mga ulat na nagmumula sa Department of Health o DOH. Pag-usapan natin ngayon ang ukol sa karamdamang ito. Muli nating inaanyayahan ang suki nating eksperto dito sa Health Check Plus, isang magaling na pediatrician. Let us all welcome Dr. Maki Galvez. Magandang araw po, Doc Maki. Magandang araw din, Teacher Ellie, at sa ating mga tagapakinig at manonood. Magandang araw po. Magandang araw po. Umpisa na po natin ang ating panayam, Doc Maki, para sagutin po yung tanong ng ating audience. Ano po ba ang dengue? Linawin po natin kung ano ang sakit na ito. Well, ang dengue po, may isang tawag din po dyan, no? Yung breakbone fever, kung tawagin. At ito ay dahil sa isang virus na dengue din, no? Dengue virus ang tawag dyan. May 4 na types po, 1, 2, 3, and 4 po yan. At bakit tinawag rin na breakbone fever? Kasi ang mga symptoms niya ay nakatuon sa lagnat at yung pananakit talaga ng mga joints natin at kalamnan. So kaya naging breakbone fever. Parang inaano yung katawan mo. Ako, palagay ko, naranasan ko nung araw yan eh. Nung bata pa ako, mas bata-bata pa ako. No? So talagang matindi yung naranasan ko na. Hindi lang nalaman kung dengue, pero yung parang flu-like na masakit talaga sa katawan. Ayan. So, ang dengue po pala, Doc Maki, ay virus po ito. Yes, tama ka. Pwede po ba itong makakahawa ng person to person o paano po ba ito dumadami? Bakit dumadami ang kaso natin ng dengue? Hindi siya person to person, no? Na pag tumabi ka lang sa taong may dengue, ay mahawaan ka na agad. Kasi ang transmission po ito na galing sa lamok, no? So yung virus dadaan muna sa lamok, siya yung vector o carrier, at pagkatapos kakagat yan. So kadalasan naman ang nangagat talaga yung female mosquito. Kasi siya yung kailangan ng dugo para mag-lay ng eggs, no? So manganak, kailangan niya yon. At para mag-survive siya. So yung female mosquito yan dahil gusto niya mag-feed at yun ang magiging sanhi ng transmission mo. Pero kunyari, yung katabi mo may dengue at nakuha ng lamok yung virus dun sa pasyenteng yon at kinagat ka, yun ang maaaring mangyari sa'yo. Pero hindi pwede yung person to person directly. So kailangan po nung vector na tinatawag natin, which is lamok po sa dengue fever. Yes. Kadalasan dalawang klaseng lamok. Yung pinaka-common yung sinasabi nilang Aedes aegypti at saka yung Albopictus. So parang magpinsan yung dalawang yan. Okay po. Nabanggit niyo po na hindi ito person to person at may vector ito, Doc Maki. Paano naman po ang tanong po ng isang manonood natin, ano po ang inyong payo kapag ang isa nating kasamahan sa bahay o isa nating kamag-anak ay nagpapakita na ng senyales ng dengue? Kailangan po ba ng quarantine? Dahil po nabanggit po ninyo, virus po ito. Ano po ba yung pwede nating gawin pagka meron po tayong kasama sa bahay na meron pong dengue? Magandang tanong din yan kasi hindi naman dapat kailangan i-quarantine, no? So nasa bahay, pwede mo namang actually gamutin yan eh. As long as nasa grade 1 lang o mild lang kung tawagin. So pwedeng ma-manage po ang dengue kahit sa bahay. At kung tutusin nga, na gawa ko na yan several times, no, in my practice. At nung January lang nga, na anak ko mismo nagka-dengue, no? So syempre, inobserbahan ko at pinatest ko, lumabas talaga positive. Pero dahil sa grade 1 lang yung kanyang symptoms,
Sa bahay ko na lang ginamot. Nilagyan ko ng swero at minonitor ko. Awa naman ng Diyos, pagkaraan lang ng 2 araw, 3 araw, gumaling na siya. Dok, yung mga senyales po na kailangang bantayan, kasi po kanina nabanggit ninyo yung mga fever, pagkakaroon ng lagnat po, no? Ano po yung mga senyales at sintomas na dapat bantayan na maaaring nagpapahiwatig na may dengue na po ang isang tao? Ito importante nga kasi ang pinakapunot dulo nito yung bleeding eh. Yan ang pinaka nakakatakot sa dengue kasi pag nagsimula ka ng, kala mo sa umpisa kasi parang flu lang yan. Masakit ang ulo, may lagnat, may masakit na ang katawan, ang buto-buto, no? Walang ganang kumain, minsan masakit ang tiyan. Pero pag nagtuloy-tuloy na ito, pumasok ka sa grade 2, yan na yung parang may pagdurugo sa ilong at sa bibig, no? At yung grade 3 yan, medyo nakakatakot na yan kasi diyan na yung talagang tuloy-tuloy na pagdurugo. Nagsusuka na ng dugo minsan yan, no? Nagtatae na, no? So, yun ang dapat nating bandayan, yung bleeding. Yung, kasi diyan mamamatay yung pasyente sa hemorrhage. So, yung pagdurugo po, yun po yung talagang senyales na medyo lumalala na po ang dengue. Yes, pag nagumpisa ng dumugo sa ilong or sa bibig at or konting suka na may dugo, ay kailangan dalhin mo na agad sa ospital yan. Ayun. So, very important po sa ating mga nakikinig at nanonood, no? Bantayan po natin yung mga senyales na pwedeng nagdurugo na. Ayan. Salamat po dun, Doc Maki. Doc Maki, nabanggit niyo po kanina na yung anak niyo po nagkasakit din ng dengue at minanage ninyo sa bahay. Paano Yes. naman po sa ating mga nakikinig at nanonood? Ano po ba yung mga management options or treatment care para sa mga taong nag-positive sa dengue? Kasi ang importante nga, malaman agad no, kung dengue ba talaga yan. Ngayon, pag napatunayan mo na maaga pa lang, nagkonsulta ka at nakita ng doktor na mukhang dengue, kasi may mga test na ngayon na ilang araw pa lang or minsan first day pa lang, meron ng test para malaman mo kung may dengue na nga. So mabibigyan na kaagad ng intervention kung tawagin, no? So it's either we can start, okay, home lang muna, home medications or supportive care, tapos i-monitor mo, no? So pagkatuloy-tuloy na, baka pag may dugo na or mga bleeding tendencies, ipasok mo na sa ospital. Ngayon, may mga talagang pasyente na grabe yung yung presentation na nagsusuka na ng dugo, tuloy-tuloy yung bleeding. So, pinapasok naman sa ICU na yon, intensive care. At doon, mas marami ng gamot ang kailangan. Maaring mga swero, yung matitinding swero na naibigay sa'yo, hindi lang yung ordinaryong swero, no? May mga tinatawag kaming colloid. Ito, ginagamit na talaga to support yung blood pressure. At pag matindi pa rin ang case ng pasyente, baka kailangan mo na ng mga blood products kung tawagin. At yun, mas marami ng kailangan gamutan ito. So, depende sa grado pa rin. Ayun. So, depende po dun sa grade 1, 2, 3, and 4 na nabanggit natin kanina, Doc Maki. Yes. So, depende po sa presentasyon ng ating mga merong dengue yung magiging kanilang gamutan. Opo. At saka tandaan natin, habang tumataas yung grado ng management, mas lalong lumalaki yung gastos. Yun po, no? So, napaka-importante po yung, siguro yung pag-usapan naman po natin, magbigay payo po tayo sa ating mga kababayan, Doc Maki, kung paano maiwasan itong napakalaking gastos at maiwasan lalong-lalo na ang dengue. Ang sinusulong kasi ng Department of Health natin, no, yung dati 4S lang, ngayon mayroon ng 5S. Ano ba ito, no? Tandaan lagi natin ito at ating isaulo. Unang-una yung search and destroy nga. So anong ibig sabihin nito? Hanapin natin yung mga breeding places ng lamok, no? Kasi may cycle kasi yung lamok eh.
may breeding cycle siya. So manganganak muna ng itlog yung female, no? Usually ang gusto niya yung mga tubig na steady, hindi yung dumadaloy. So yung mga iniipon yung tubig sa inyong mga backyard, sa titingnan nyo po yan, yung may mga lumang gulong kayo na ipunan ng tubig, mga lata, at kung ano-ano pang mga receptacles kung tawagin na pagkatapos ng ulan or yung nag-iipon kayo ng tubig dahil wala kayong source ng water, yan po titingnan or tatakpan nyo na lang para hindi pasukan ng lamok at para doon siya mangitlog. Yung mga tanim din po, no? Minsan umiikot ako sa maliit na garden ko. Nakikita ko yung fortune plant. Minsan kasi yung fortune plant, di ba parang may ano yun, receptacle. Pag naulanan yun, nakakaipon ng tubig yon. Minsan tinitingnan ko, makikita mo may kiti-kiti. So nangitlog na pala dun yung lamok at ayan na, nabuhay sa kiti-kiti. Later on, magiging adult mosquito na yan. So importante po, umikot-ikot tayo sa paligid natin at sa loob ng bahay, kung meron kang flower vase. Minsan may mga electric fans na yung merong ano ng tubig na parang humidifier din siya o vaporizer, no? So minsan nakikita ko nandun din may kiti-kiti. So kailangan i-empty lagi yung mga flower vases na yan or yung may naipunan na tubig every 2 to 3 days at least para mawala yung kung anumang itlog o meron siya. And then, ano yung second naman? So, search and destroy, self-protection naman tayo. So, para hindi ka makagat kasi no bite, no dengue. So, pag walang kagat, walang virus na papasok sa katawan mo, di ba? So, magsuot ka ng mga bata, magsuot ng mga long sleeves, at saka long pants kasi dyan madalas kumakagat ang lamok. Pero siguraduhin lang natin na hindi natatagusan ng bite yung suot ninyo. Kasi minsan kahit na may suot ka, manipis lang, nakakapasok pa rin yung karayom ng lamok. No? So ingatan din natin yan. And maglagay din ng mga insect repellents. No? Marami naman yan na bibili para lang may protection. At sa bahay naman, gumamit ng mga, meron nang nabibili nga yung di kuryente na bug zapper kung tawagin zapper. No? So, mamamatay siya, makukuryente siya. And then may mga, yung simpleng paglagay lang ng kulambo o screen sa bahay, makakatulong din po yan. And yung pangatlong S naman, yung tinatawag nating di may self-protection na tayo, yung ano naman, yung supporting fogging. So pag marami na yung mga lamok sa bahay, sa paligid ninyo, sa komunidad, magtawag na tayo sa ating mga barangay para magkaroon ng yung mist, no? Spraying ng fogging para mamatay itong mga adult mosquitoes. Para mabawasan agad yung population nila. And then yung isa pang S, yung seek early consultation. No? So kung sa tingin mo na mukhang dengue ito, magpatingin ka kaagad sa doktor para mabigyan ka kaagad ng tamang diagnosis. No? At saka tamang test na kailangan gawin. At yung panglima, yung kung sakaling tingin mo dengue, let's say mild pa lang, na pwede namang gamutin sa bahay, tuloy-tuloy yung hydration. So sustained hydration, no? Inom ng preparations na may electrolytes or sometimes you can put suero like what I did, no? Na ginawa ko sa anak ko, sa sarili ko. Ayun. So napaka-importante po, no, yung 5S. Search and destroy, self-protection, supporting fogging, seeking early consultation, at sustaining hydration. Doc Maki, kapag tinamaan na daw po ba ng dengue, ito napaka-common na question po ito ng ating mga nakikinig at nanonood eh. Kapag tinamaan na daw po ba ng dengue, pwede po bang maulit na magkasakit ng dengue ulit?
Pwedeng-pwede po talaga. Kasi walang immunity na matagal laban sa apat na strains na yan. So, tamaan ka ng una, dengue 1, pwede ka pa rin matamaan ng second o yung 2, 3, and 4. Mhm. So, posible kang magka-dengue ng apat na beses, theoretically. Ayun. So, sa mga nakikinig at nanonood po tayo sa atin, napaka-importanteng tandaan, no? So, pwedeng-pwede pa rin pong tamaan ng dengue. Yan. Sa dalas po ng mga ulan, baha at sa kasalukuyang rainy season, Doc Maki, ano po ang inyong payo o health tips sa ating mga magulang para sa tamang pag-alaga sa mga kabataan ngayong panahon ng tag-ulan? Kailangan talaga maproteksyonan natin kabataan natin, no, na hindi magkasakit. Siguro unahin natin yung tamang nutrisyon talaga, no? At saka yung tamang pangangalaga ng katawan, yung tamang pagkain na may gulay, may prutas, may meat, may carbohydrates, no? Kanin. So balansehin lang natin at bantayan din natin yung mga timbang ng mga bata, baka masyadong mababa, malnourished na, no? Or over naman, no? Yung sobra naman sa timbang. So anyway, chine-check naman sa eskwelahan yan or ng mga doktor kung tama yung inyong pangangatawan. At siguro pangalawa, kailangan may tamang oras na tulog talaga, no? Para makapagpahinga yung mga bata. Hindi pwedeng puyat lang ng puyat, naglalaro sa cellphone or mga mobile legends, kung ano-anong nilalaro ngayon, di ba? So kailangan may limitasyon. Pangatlo rin siguro, kailangan meron silang outlet, yung physical, no? Exercises, activities, no? Na para magkaroon sila ng ehersisyo sa katawan. So, yun. At saka, syempre, kailangan din laging may follow-up sa doktor, no? Para malaman kung okay ka pa ba o hindi. Para ma-monitor lang yung iyong health status. Ayun, napakabilis po ng ating oras, Doc Maki. Huling mensahe niyo po para sa ating topic na dengue ngayon. Opo, importante po ulit kasi ang dengue po ay paulit-ulit talaga yan. Mahirap iwasan. Kung tutusin nga, ang sabi nga ng mga reports ng DOH at saka WHO, 4 na bilyon sa mundo, no, at risk of getting dengue at 400 million usually na-infect po yan worldwide. So ang dami-dami, no? At yung 100 million ang nagkakasakit. At although maliit lang yung percentage ng namamatay, pero hindi pa rin yata maliit yung 40,000, no, ang namamatay. So very talaga scary, no, yung sitwasyon na yan at magastos. Kaya dapat pag-ingatan. Lalo na sa atin kasi nung 2019, isa sa pinakamataas ito na nangyari sa atin, mga 437,000 cases. Sa Pilipinas lang po yan. At patuloy na mataas pa rin yung rate. Ngayon nga, 80,000 sinabi mo. Nasa anong buwan pa lang yon. So, maaaring lumagpas pa ng 100,000 po. So, ingat lang po, maging mapagmatsyag, maging vigilant po tayo sa paligid natin. At kailangan maging smart tayo, mag-aral, i-educate po natin yung sarili natin para maproteksyonan po tayo. At maging lang, we cooperate with the community as well, no? And yun lang naman siguro importante. Ayan. Maraming salamat po muli, Doc Maki Galvez. Salamat din, Teacher Ellie. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Teacher Ellie kasama ang mga eksperto sa kalusugan, kagalingan at kagandahan dito lang sa Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Patuloy na sundin ang mga health protocols para sa kaligtasan natin, ang ating pamilya at ang ating komunidad. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Mapapanood ang iba pang video on health, wellness, and beauty sa YouTube channel ng Health Check Plus at www.youtube.com/c/healthcheckplusph.